Sabi ng Malacanang, uy, wala na, napawalang sala na si Vince Dizon. Natatanda mo nung nagsalita si Direktor Matibag. Opo. Natatawa ako. Sabi ko, sige, di banatan nyo yan. Baka hindi nyo alam. Nandyan si Vince Dizon sa anomalya na yan. Ayan. Naghain po kami ng demanda. Ngayon, hindi naman namin alam pala na na-dismiss na. Ayun. For insufficiency of evidence. Ipaliwanag po natin. Ibig po bang sabihin yan ay walang kasalanan si Secretary Vince Dizon? Hindi po ganon ang interpretasyon yan. Kasi po, you have to look at the circumstance surrounding yung pagdemanda namin kay Secretary Vince Dizon na wala pa naman sa DPWH noon. Siya po ay kasama sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Ayan. Kami po sa Citizens Crime Watch, hindi po kami namimili ng ididemanda. Ito po, on record, i-research nyo. Kahit po ako, inaamin ko, ako ay baka Duterte, kahit po nung panahon ng pamahalaang Duterte, may dalawa po kami at least na miyembro ng gabinete na idinimanda kami sa Citizens Crime Watch. Bukod po kay Secretary Dizon, pati po si then Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez. Yan, dinimanda rin po namin yan. Dahil sa tingin namin noon ay may anomalya tungkol naman sa pagpapataw ng tax. Ayun. Doon sa Hyundai na pinalalabas po yung completely built units ay semi-knockdown. Yun po ang history niyan. So hindi po kami namimili. Opo. At kung sa tingin po namin nung panahong yon Opo. na may kasalanan si Senator Alan Peter Cayetano, idinimanda rin po namin siya. Pero wala po kami nakita at that time. Ngunit, eto pong kay Secretary Vince Dizon, ang nangyari kasi, COVID po noon, may lockdown. Nangamote po kami. Siyempre, ang hirap gumalaw, may lockdown, Yes. walang public transportation, yung mga ahensya ng gobyerno ay happy 1,500 sa DZR YouTube. Thank you! Yan. Yung mga ahensya, yung mga tanggapan Opo. ng pamahalaan, sarado. Kaya Sarado kung din magbubukas lahat. man, limitado ang oras. Opo. At saka, di ba, kokonti lang ang pinapasok sa mga gusali, di Yeah, ba, piling-pili. binibilang. Piling-pili. Kasi nga, para social distancing Opo. Nahirapan po kaming kumuha ng mga dokumento Yun. upang ma-establish at least ang prima facie case against Secretary Vince Dizon. Kaya na-dismiss noong 2021. Ngunit, katulad nga po ng sabi ng ombudsman, wala naman niyang yung tinatawag na double jeopardy. Ngayon, ipaliwanag po natin yung double jeopardy. Nakalagay po sa ating konstitusyon, no person shall be twice put in jeopardy of being convicted for the same offense. Ibig sabihin, pag may krimen kang ginawa, let's say murder, at naabsuelto ka, dahil kulang ang ebidensya, naabsuelto ka sa hukuman, ha? Opo. Kapag may lumabas na ebidensya pagkatapos ng iyong pagkaabsuelto na matibay na mag-establish na ikaw ay guilty of murder, hindi ka na pwedeng idemandang muli. Oh. Yan ang double jeopardy. Ayun. Ngunit, katulad ng sinabi ng phrase, double jeopardy. Dapat, yung jeopardy, danger yun eh. Danger yun. Hindi po yung game show. Di ba doon may game show, jeopardy. Hindi na naabutan ng mga bata yun eh. Okay. Yung nanganib ka na ikaw ay mahatulan ng guilty Ayun. for murder or any other crime. Kailan po nag-uumpisa ang danger o posibilidad, malaking posibilidad na ikaw ay mahatulan ng guilty? Kapag ikaw ay na-arraign na. Ang arraignment po, yung babasahan ka nung bintang sa'yo at ikaw ay mag-enter ng plea of not guilty, after which ikaw ay diringgi na. Yan, Ayun. sa hukuman. Yun, ang, Oh. that's when jeopardy attaches. Dito, since
investigasyon pa lang ng Field Investigation Office ng Ombudsman at that time, syempre hirap din gumalaw. May dahilan. Yung mga kawani ng Ombudsman, Opo. hirap din gumalaw. Yung NBI, dahil nga mayroong pandemic. Opo. Di ba? May hadlang sa May pagkilos. hadlang. Yes. Yung mga nasumiti naming mga dokumento, yun na lamang Hanggang ang dun lang. pinagtiyagaan ng Ombudsman. Hindi na sila nakasagawa ng mas malawakang investigasyon. So, ibig sabihin... Ngunit, Oh, Pero sige, attorney, sige. ibig sabihin, pwede itong i-reopen. Yun ang sinasabi Yun. ko. Ayun. Yun nga ang sabi ko, ngunit, Dahil kulang. ngunit, ngayon po, Opo. na mayroon tayong NBI Yun. na lagi niyang sinasabi, ako'y masipag. Yan. Kita mo, ang sipag niya kay Marcoleta. Oo. Ang sipag niya kay Defensor. Opo. Issue ng issue na sa Pina kahit wala sa lugar. Ang sipag pa. Gusto bang pumunta sa Bangkok? Oo. Kaya lang, nagdalawang isip. Ayan. Nag-isip naman ng Napahiya tama. yata. Oh, nag-isip ng tama. Diba? Ang sipag-sipag niya. Iniimbestigahan pa niya yung 18 na Marines. Sa Opo. halip ng imbestigahan niya, yung nakatanggap ng maleta, iniimbestigahan niya yung 18 na Marines. Aha. Di ba? Ang sipag pa niyang kumain sa restaurant at magdala ng 1 milyong piso in Wow. cash. Nagpakain. Diba? Ay, Ang swerte. sipag pa niyang Swerte manakot yun. sa telepono. Gamitin yung yun sipag lang. na ito para kumuha ng ebidensya laban kay Secretary Dizon. Ayun. Tignan natin ang tikas niya at ang galing niya. Tignan natin kung kakampi ng administrasyon ay ganun din ang sipag niya. Ganun din ang sigasig niya. Makikita natin. Happy 2000! Thank you. Thank you, guys. Director Matibag, Yan. ipadadala po namin sa inyo yung aming complaint, At sinabi na rin ni Ombudsman, yan ay walang double jeopardy. Alam mo naman yan, abogado ka naman. Yan, tingnan po natin kasi masipag kayo, di ba? Kinalkal nyo. I-review yan. Yung i-review. sa kalaban. Opo. Yung kay Senator Cayetano, Oo. kalkalin nyo. Yung sa kakampi. Yun. Sapagkat hindi pwede ang National Bureau of Investigation ay National Bureau of Investigation against enemies of the government lang. Oo. Dapat lahat po ng anomalya iniimbestigahan po nyo. Fair enough. Oo, di ba? Pag Tama. hindi inyo ginawa yan, anong resulta? Kamote, Kamoteng, may ulalo. yan. Ayan. KMU, mga Yeah. kasama. Sabi nga ni Manang Juby, original yan KMU. Hindi Kilosang Mayo 1. Ayan. Although, kamoting may ulalo May din yung ulalo. Kilosang Mayo 1. Oo. Di ba? Hindi, alam naman natin si Director Matibag dahil meron siyang puso na pantay-pantay ang pagtingin. Tingnan natin. Tingnan Diyan natin natin. malalaman. Kung Naku, Director, pantay-pantay nga. ipantay Oo. mo. Wag mo liliko. Masama yun. Oo, kasi Ayan. nagyabang Yan. si Vico Clavano. Takapagsalita ng ombudsman, wala daw. There will be no stone left unturned. Yan. Ibig sabihin, lahat ng bato. Titingnan. Ano kayang bato yun? Batong matigas ba yan o malambot? Wala daw bato na hindi babalik ta rin. Ayun. Parang ang sama pag tinranslate mo literal sa Tagalog. nga, no? Oo. Alanganin. Oo, no stone left unturned. Oo. Ibig sabihin, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ayun. Kahit walang palaman, Oo. okay lang. Sama mo yung garapon. Oo, huwag naman. Matigas yun. Matigas yun. Ayun. Okay. Ano nangyari? Napisil ko yata. Oh. Ayan, oh. Okay. Eto, ang Kengkoy. Speaking of hindi patas, yan. Tignan mo kung sino namang iimbestigahan ng Blue Ribbon. Ano ba naman yan? Oo nga. Ang tindi, Yung nag-iimbestiga ang iimbestigahan. Parang ganun nangyari, no? Ba't Oo. ganun? Sabi kasi ni Senator Cayetano, kinukulit niya ang Blue Ribbon. Opo. Kayo na ang majority. Oo. Tuloy niyo yung flood control. Tama. Di ba sabi nga niya, sige, imbestigan nyo hanggang gusto nyo yung Southeast Asian Games. Opo. Basta imbestigan nyo yung flood control. Ayun. Etong si Senator Erwin B. Tulfo. Ayan. Ang middle name niya, B Bakit? Bendalo. Ay. Yan, oo. Napalitan na Oo. pala.
Okay. Ay, sabi niya, sige, imbestigahan namin, pero sa Taguig. Ay, ang galing talaga, no? Oh. Talagang palakpakan tayo. Dito sa si kay Senator Erwin. Ako, kay Rafi. Saludo comment. ko dyan. Oo. Kahit anong sabihin nila dyan. Kay Rafi. Kilala ko yan, 25 years ko nang kilala yan. Ayan. Kahit may ginagawa siyang yung iba binabash siya, I'm telling you, di hamak, mas aayos si Rafi kesa kay Erwin. Ayun lang. Ayun lang. Anyway, Okay. ito mo parang nakakaloko, sinasabi niya, sige, imbestigahan ko. Pero yung sa Taguig. Oh. Di ba sabi naman ni Cayetano, hindi imbestigahan nyo, wala namang ghost projects yan eh. Kaya nga hinahamon niya di ba? Yung sa SEA Games. Nakarating ako doon. Oo. Wala akong nakitang ghost project doon. Oo. Hindi, mahirap makita, ghost nga eh. Hindi. Siyempre, Anyway. nagtatanong-tanong tayo, di ba? Hindi, ibig sabihin, Ah, kung si Cayetano ay nagpapaimbestiga, Oo. ibig sabihin wala siyang tinatago. correct. Yun yun. Oo. Yan ay sinasabi nga na binabaliktad lagi. Dito laging binabaliktad. Oo, ba't Kita mo, ganun? Gantihan. May nagreklamo na sila ay nagbigay ng mali-malitang pera, sasabihin ng mga kritiko ng 18 Marines. Ay, teka muna. Dishonorably discharged kayo eh. Iba ang- Anong koneksyon noon? Ibang... Kaya nga sila nakisaldi ko eh. Ay, happy 2,500 Yun, live thank you. viewers. Thank you. Oo. Kaya nga dishonorably discharged, kaya nga nag-moonlighting sila o namasukan sila kay Saldico. Ayun. Yung sabi, hindi naman kayo miyembro, kaya nga ex-Marines eh. Ayun. Ano bang hindi nyo naintindihan? Ano bang parte hindi nyo naintindihan sa ex? Yung E o yung X? O, Ayan. di ba? Pero attorney, mas maganda siguro kung tawagin natin sila the witnesses. Oo, ang Brave 18 nga ang Brave tawag sa 18. kanila. Hanggang doon na lang para walang comment. Eto nga, sinasabi nitong si Erwin Tulfo, open ako. Imbestigahan ko yan, patawag ko yan, pero mag-execute sila ng individual affidavits. Alam mo, etong Blue Ribbon na ito, umpisa nung nag-take over ang majority, Opo. napakaraming kondisyon. Parang tong yung nagbebenta na nagpe-presyo ng hindi pambenta. Pero attorney, matinding batas ang pinag-aralan nila. Mukhang matikas sila. Sino? Si Erwin Tulfo. Anong batas? Batas nila, di ba? Benda Yun yun eh. Hindi, sa One Balls University siguro. Kasi mantakin mo ang tapang. Bendalo ang tapang-tapang. Bendalo bendalo. Samantalang yung iba, nag-aral ng ilang taon, hindi ganyan magsalita. Yun lang po yun. Hindi, nag-umpisa yan kay dating Senate President Tito Soto eh. Ayun, nabago. Pagbati ko sa Korte Suprema. Wagas. Ayun. Mas magaling pa daw ang first year law student kay Oh. Senior Associate Justice Marvic Leonen. Kito mo yung mga tirada nyo, ano? At saka wag daw sundin ang Korte Suprema. Anong klase doon? Ayun ang mali. Grabing bendalo yun eh. Anyway, ang daming kondisyon. Dati naman yung mga Blue Ribbon. Basta patatawag ka lang eh. Then tatanungin ka. Kasi bakit pa kailangan ng affidavits? Under oath ka naman doon. Di ba yung sasabihin mo, yun din ang ilalagay mo sa affidavit? Opo. But at any Pakinggan rate, lang. kung ako si Attorney Baligod, pagbibigyan ko para na walang masabi, sabihin ko, individual affidavit, sige, gawa tayo. Ayan na. Senator Tulfo, ano pa? Ano pang gusto mo? Ayan na ang kondisyon mo. Tawagin mo na. Yan, para ma-corner sila. Opo. Yun dapat. Yun din dapat ang ginawa doon sa ombudsman, individual affidavits para maumpisa na. Dapat sila na ang umakto bilang complainants. Aha. Yun ang nangyayari. Kasi Opo. alam nyo, eto, nagtataka talaga ako dito sa administrasyon na to. Talagang double standard eh. Alam mo, hindi talaga makaget over ang mga tao doon sa ginawa kay Senator Marcoleta at saka kay dating Secretary at Congressman Mike Defensor. At saka doon sa kanyang brother-in-law at saka doon sa isa pa. Hindi nila maintindihan kung bakit yon ang inuna. Alam nyo, napakarami pong dapat unahin. Speaking of maleta, baka nakakalimutan na po natin, meron pong desisyon ang isang hukuman sa Estados Unidos. Aha.
na yung tungkol po sa usapin sa Okada. Oh. Baka nakakalimutan ninyo ha. Oh. Sinabi noong judge as a finding of fact sa isang kaso. Kasi yung Okada, multinational yan eh. Opo. So merong usapin sa hukuman nasa Amerika. Sinabi ng isang testigo na kaya daw yung grupo na ngayon ay may control ng Okada ay naka-take over. Oh. Kasi doon una, di ba, ibang grupo yon. Opo. Ginamit nila ang hukuman dito. Bago biglang may pumasok, ang dami-daming taong armado. Oh. Pinatanggal sila ron, pinatalsik sila. Physically, pinatalsik sila, may nag-take over. Kaya daw malakas ang loob ng grupong yon ay nagdala ng maleta. Ito, maleta mismo. Oh. Yun ang unang-unang maleta na alegasyon. Pero hindi kumalat. Meron daw nagdala na mga Amerikano o whatever Oh. na maleta. Ang tawag nga nila heavy luggage. Wow. Mabigat. Na bagahe. Hindi emotional baggage ha. Iba naman yung Apo. emotional baggage. Grabe. Kay then Speaker Martin Romualdez. That time. Nagdala ng maleta. Yun ang unang-unang maleta na lumabas. Ngunit, Ngunit. yung desisyong yon ng isang hukuman sa Amerika hindi ni-report dito ng mainstream media. Oo. Hindi ni-report. Pinagtakpa nila. Yan. Iba, nagalit pa mismo. Yung isang kakampinan nila ha, si Solito Bonsod. Talaga?